Sa hamon ng pakikipaglaban para sa wika. Kasama niyo kami mula noon hanggang ngayon. Ito ang TWB 101, Tanggol Wika para sa Bayan. Magandang araw, Bayan! Para sa ating unang balita, posible nga ba ang pagkawala sa General Education Curriculum ng kolehiyo ang 9 na unit sa Araling Filipino matapos ilabas ng SHED ang Memorandum Order No. 20? Kaugnay nito, tutukan natin ang isang alyansang nabuo upang protektahan ang asignaturang Filipino. Para sa mas marami pang detalye, nagbabalita Angelo Tarcelo at Jerome Calapati. Salamat, Kristal! Kayo naman ay ating tututukan ang posibleng pagkawala ng General Education Curriculum sa kolehiyo ng 9 na units ng Araling Filipino matapos ilabas ng CHED o Commission on Higher Education ang Memorandum Order No. 20. Nangangamba naman ang nasa 30,000 teachers na nagtuturo ng Filipino na baka mawalan sila ng trabaho. Ating tutukan. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa malansang isda. Yan ang turo sa atin ng ating pambansang bayani, kaya mula nang magkamuwang at humapak sa kolehiyo, tuloy-tuloy ang ating paglinang ng ating kaalaman sa pambansang wika. Kaya naman, tinututulan ngayon ng ilang grupo at mismong mga propesor ang pagtanggal sa Filipino bilang bahagi ng General Education o GE subjects sa kolehiyo. Sa bisa kasi ng isang kautusan ng CHED o Commission on Higher Education, hindi na obligado na ituro ang Filipino simula sa 2016. Sinasabi na ang bagong memorandum order ay hindi lumusang pinag-aralan, hindi na pag-isipan na magkakaroon ng unemployment ng napakaraming tao. Iginigiit rin nila na may mga nilabag ito at hindi sumasang-ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas. Nagbabalita Angelo Tarcelo para sa TWB 101, Tanggol Wika para sa Bayan. Magandang umaga at salamat sa iyo, Angelo. At ngayon ay atin namang tutukan ng isang alyansang nabuo upang proteksyonan at depensahan ng asignaturang Pilipino laban sa banta ng Commission on Higher Education na alisin ito kasama pa ang ibang asignatura sa kolehiyo. Ang samahan ay tinawag na Tanggol Wika na kung saan ay nabuo ito dahil sa isang konsultatibong forum noong Hunyo 21, 2014 sa De La Salle University sa Maynila. Ito ay mayroong mahigit 500 delegado mula sa 40 paaralan, kolehiyo, universidad, organisasyong pangwika at pangkultura. Kasama sa kanilang pakikibaka ang isa sa mga pambansang alagad ng sining na si Dr. Bienvenido Lumbera na kung saan siya ang sumuri at nagbigay ng konklusyon ukol sa CMO na inilabas ng Commission on Higher Education. Memo na ito ng CHED ay bunga ng ating kolonyal na edukasyon. Laging iginigiit sa atin na kailangang i-adjust ng mga Pilipino ang kanilang edukasyon sa umiiral na pamantayan ng kanluran. Doon sa pag-angkop na yon, nagkakaroon ng mentality na kinukumpuni palagi ang ating sistema ng edukasyon. Kung sakaling mapapagtagumpayan nila ang kanilang laban ay magpapatuloy pa rin ng alyansa upang masolusyonan ang iba pang suliranin sa iba't ibang arena. Nagbabalita Jerome Calapati para sa TWB 101, Tanggol Wika para sa Bayan. Magandang umaga at salamat sa iyo, Jerome. Ngayon ay nandito tayo sa Batangas State University upang malaman natin ang panig, salubin at boses ng kabataan patungkol sa issue ng pag-alis ng wikang Filipino sa kolehiyo. Ngayon nga ay may kasama tayong estudyante mula sa Batangas State University. Anong iyong pangalan? Ako po si Shaina Rose Ambales. Oh, Shaina,
Ano ang iyong masasabi o iyong opinyon patungkol dito sa ating issue na pag-alis nga ng wikang Filipino sa kolehiyo? Hindi po ako sang-ayon na tanggalin ng wikang Filipino sa kolehiyo sapagkat hindi po dapat nating hayaang bumaba ang kalidad ng ating wikang pambansa. Para na rin pong pinababayaan at pinagsasawalang bahala natin ang ating sariling wika. O ano namang masasabi mo sa mga ibang estudyante na sang-ayon na alisin ng wikang Filipino sa kolehiyo? Ang masasabi ko lamang po ay kung ang ibang lengguwahe nga po ay ating inaaral, sana hindi din po natin kalimutan ang sariling wika na dapat ating ginagamit. Maraming salamat sa iyong opinyon, Shaina. Ngayon ay kitang-kita naman po talaga natin na may mga estudyanteng mahal at may paninindigan sa kanilang sariling wika. Muli, ito si Shaina Balmes, nagbabalita para sa TWB 101. Tanggol Wika para sa bayan. Salamat, Shaina. Ngayon naman ay oras na upang pakinggan natin ang boses ng mga netizens hinggil sa usaping ito. Celine? Salamat, Crystal. Matapos maglabas ang CHED tungkol sa pagpapawala ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo, ay ilang mga netizens ang naglabas ng opinyon at umapela sa issue na ito. Isa na lamang dito si Jay Bagusto Manugas na nagsasabi na dapat ang asignaturang Pilipino ay kailangan din na ituro sa kolehiyo dahil hindi sapat ang inaral at aaralin sa asignaturang ito sa elementarya at sekundarya. Ayon naman kay Diego Bayani na nag-aaral sa Universidad ng Perpetual Help, natutol siya sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino dahil ilan sa mga tinuturuan niya ng pagsusulat ay di pa gaano kasaulo ang isang simpleng barirala ng ating wika. Isa din si Mark Famatigan na nag-aaral sa Universidad ng Perpetual Help na tumututol sa pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo sapagkat kailangan ng malawak na pag-intindi sa wikang Filipino upang makamit ang isang makabayang edukasyon, kung saan magkakaroon ng mga orihinal na ideya na walang impluwensyang kolonyal. Ani naman ni at I'm Park Rain, bakit pa kailangan palitan ang asignaturang Filipino ng lengguwahe na Korean kung pwede naman na idagdag na lamang ito sa edukasyon na itinuturo sa kolehiyo? Sabi naman ni at Jello Lac, bakit hindi na lamang idagdag ang baybayin sa Filipino kaysa tanggalin ng tuluyan ng asignaturang ito upang mas magkaroon pa tayo ng alam at matuto ng husto tungkol sa pagsusulat natin noong unang panahon? Sabi rin ni at the 9% na hinihikayat niya na ating ipaglaban ang lengguwaheng Filipino at tumutol tayo sa pagpapawala ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Marahil ilan sa atin ang may alam sa wikang Filipino, ngunit iilan ang nakakaalam ng importansya ng asignaturang ito sa edukasyon ng bawat Pilipino. Nagbabalita si Lynn Vergara para sa TWB 101, Tanggol Wika para sa bayan. Sabi nga ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kung kaya't sana'y ingatan natin ang wikang ipinaglaban para sa atin. Nagbabalita, Crystal Amido para sa TWB 101, Tanggol Wika para sa bayan.